Welcome to Donmar TV News Channel. Yes, the president is still selecting from the list of candidates. May vetting process po yan. But of course, the president knows the importance and urgency also of appointing these very important officials. Kulang 3 buwan na lang ang nalalabi bago ang 2022 Philippine General Elections sa May 9, 2022. Ngunit hanggang ngayon, bakante pa rin ang 3 matataas na posisyon sa Commission on Elections na kinabibilangan ng 2 commissioners at mismong chairperson nito. Ayon sa Malacanang, kasalukuyan pang namimili si Pangulong Rodrigo Duterte sa listahan ng mga posibleng pumalit sa mga nasabing pwesto. Ang COMELEC ay binubuo ng isang chairperson at 6 na commissioners na mismong ang Pangulo ang nagtatalaga. Asahan na ilalabas nito ang desisyon sa malapit na hinaharap. Lalabas na rin yan. May listahan na binevet, may vetting process na dinadaanan po yan, and soon the president will make the appointment. Samantala, itinalaga naman ni Pangulong Duterte bilang bagong chairperson ng Commission on Audit o COA si Resalina Noval Hustol. Hahalili ito sa nagretirong si dating chairperson Michael Aguinaldo. Nanungkulan si Hustol bilang Deputy Executive Secretary for Finance and Administration sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo. Dati rin itong accountant ng Davao City ng alkalde pa ng lungsod si Pangulong Duterte. Nais ni Presidential Candidate Ernesto Abella na magtakda ng panahon para iba ng mga survey. Ayon kay Abella, ang mga survey ay dapat magsilbi lamang na guide ng mga kandidato upang malaman ang kanilang standing. Pero tila nakokondisyon ng mga survey ang isip ng mga botante anya. Pakinggan po natin ang pahayag ni Ernesto Abella. Ano matama yung kasi it preconditions people. Kasi nag-iisip ko na yun. Ayun naman pala, makasali na nag-iboto ko dito sa tao to. Kasi, so ang natin, tama yun, dapat siguro there should be a ban on surveys. Sa latest Pulse Asia SWS survey, nakakuha si Abella ng napakababang suporta mula sa mga respondents. Pero giit ni Abella, hindi siya apektado sa mga resulta ng survey. Samantala, naniniwala si Abella na hindi dapat galawin ng Commission on Elections ang mga campaign posters sa mga private property. Naritong muli si Ernesto Abella. Ay, I believe kung nasa private, kung nasa private property, dapat hindi ginagalaw. So that... Hindi yan, hindi ba? Yes. Hindi ko ino-opo. Sa sinasabi ko pa, pwede. Opinion. Yes. Eh, isa part ko eh. Baka over-enthusiastic na sila. Pero dapat they should be called out pag ginawa. So guys, eto yung mga yung major presidential candidates. Huwag na tayong maglokohan, guys. Sila Secretary Ernie Abella, I love the guy. Si former Secretary Bert Gonzales, si Leody, lahat na yan. Talo lahat yan, yung mga maliliit. Wala na yan. Ang talagang may chance lang, actually hindi eh. Ang talagang may laban-laban lang talaga, 5 lang. BBM, Lenny, Isko, Manny at saka Ping. Ngayon, itry nating i-estimate kung sino yung mga voters ng bawat isa, no? First, sa BBM, 2 klase ang supporter niya. Una, yung mga makamarcos talaga. Solid North, mga loyalists, mga kababayan ni Imelda, etc. Yung talagang out and out na makamarcos talaga. Tapos meron ding hatak dyan si Mayor Inday, yung Maka Duterte, lalo na yung mga heavily Maka Inday na taga Mindanao at saka taga Visayas, 'di ba? Doon sa kay Isko, 2 rin. Una, yung mga dilaw, yung mga yellows, at pangalawa ay yung mga Maka Duterte na hindi masyadong type si Bongbong. Alam naman natin yan, no? May mga Maka Duterte talaga na hindi type si Bongbong. So, nandun sila kay Isko. Ngayon, sa kay Manny naman, honestly, as a general rule, hindi ko nakikita na anybody na feeling ko talaga si Manny, popularity and name recall ang pinakamalaki niyang hatak. So, 2 yung kanyang boto.
I presume yung dalawa niyang yung majority ng boto niya galing sa, I call this yellow recall. Ibig sabihin mga yellows na prone na bumoto based on name recall, at sa mga Duterte na prone na bumoto based on name recall. Actually, kasama rin po dito yung mga maka-Duterte na alam nila na mawawalan sila ng pwesto pag si Bongbong ang nanalo. Alam nyo na yon. Lastly, sa kay Ping, ano yan? Yellow Duterte, yellow at saka Duterte. Ang tanong, bakit wala bang voter base si Ping? Hindi, malaki din ang voter, may significant na voter base si Ping. For example, yung mga kapulisan natin, mga makaping yan. Maraming siguro militar at makaping yan. Hindi man marami sa militar, pero karamihan ng mga pulis, como former PNP chief, etong si Ping Lacson. However, I doubt na ganun kalaki yung numbers nila to make a dent. As you can see, dito sa mga chop na to, dito sa pagkakakembot-kembot ko nung mga voter base nila, makikita nyo, yellow lang or Duterte. Kasi arguably guys, sa sobrang polarized ng politika natin, dalawa lang naman yan Duterte ka Dilaw. Merong mga in the middle, meron pa din, I admit, but not enough to yung swing yung tide ng election. Hindi ko sinasabi na Dilaw ka lang or Duterte. Hindi, pwede non-aligned ka. May mga ganun pa din. Kaya lang, unfortunately, yung mga non-aligned, hindi ganun kalaki to make a dent sa general na numbers. Okay? Ngayon, nakita nyo, may isa akong iniwan, si Lenny. Bakit? Wala pong pro Duterte na boboto kay Lenny. I mean, wala pong significant na number. So, dilaw lang talaga si Lenny. So, ito yung mga solid yellow. Solid yellow. Ngayon, balik tayo doon sa, sa graph natin kanina, guys. Yung may BBM at saka LIMP. Di ba, nung una, nagtatry yung kampo ni Lenny na yung unification Kembular, unification Keme. Kaya lang, ang malinaw po dito, yung kampo nila Lenny, lalo na po yung pinagkasabi po ng kanyang spokesperson na si Barry Gutierrez, mukhang sasabihin na gusto na namin unification, basically. Gusto ng Lenny camp ng unification. Basta ang ending ng unification, si Lenny pa rin ang bida. So apparently po, ang dating dito, hindi atras si Lenny. Okay? Ito yung problema. First, let's assume na Isko, Manny, and Ping ang aatras. Ito yung problema dyan, guys. Even in the best case scenario na lahat ng Isko, Manny, at saka Ping pumunta kay Lenny, sobrang laki ng boto ni BBM, hindi pa rin magiging sapat. Kahit yung mga boboto nga siguro kay Secretary Ernie Abella, if it's gonna boil down between a fight between BBM and Lenny, will likely go BBM. So sinasabi ko rito guys, halimbawa umatras si Isko, insert connection. Umatras si Isko, yung mga Duterte, pupunta dito. 'Di ba? Tapos, yung mga dilaw siguro, insert connection, pupunta kay Lenny. Okay? Pero nakita nyo, nag-i-split. Ito naman sa Manny, at kay Manny Pacquiao, pag nag-split ito, pag umatras si Manny, yung Duterte na prone sa recall, pupunta pa rin kay Bongbong. Tapos, yung yellow recall, siguro, yun yung pupunta kay Lenny. Ngayon sabihin nyo, hindi naman natin alam kung gaano kadami yung proportion. Kung gaano kadami yung proportion ng bobot ng yellow at saka Dutertards nila na supporters. However, irrelevant na po kung ano yung proportion. The fact of the matter is, even if we assume na yung Duterte recall, at Duterte Ping, negligible, di ba nga, ang sinasabi natin, talo pa rin si Lenny. Kasi, kahit na zero yung lahat ng tatlong Duterte sa baba, wala pa rin sapat na number si Lenny.
Ang problema, hindi naman zero. Kasi for example, yung isko, saan lilinya yan? Yung mga Duterte dyan, sa palagay nyo, magle-Lenny yun? Ang problema po, pininta ni Lenny yung sarili niya as the exact opposite of the Duterte administration. Next, ano pa po yung sisti dito? So, bottom line, kung ang matitira dito, si Lenny lang, magiging BBM versus Lenny two-way match. Talo si Lenny. Ganun lang pong kasimple. Ngayon, based sa current na numbers. Ngayon, ang nakikita ko sa apat, yung Manny at saka Ping, nag-flatten na talaga yung mga numbers nila. Ang nakikita ko na lang na chance para sa non-BBM camp na manalo ng presidensiya ay kung ang patatakbuhin lang nila ay si Isko. Si Lenny, si Manny, si Ping dapat umatras or mapaatras para manalo si Isko. Natatawa nga ako, may lumalabas na balita kanina. May demolition job daw laban kay Ping Lacson. Ang datingan sa akin, para mga BBM supporters daw yung naninira kay Ping. Tawa lang ako kasi Senator Ping, chill naman ako sa'yo. Gusto naman kita. In fairness, chill naman ako sa'yo. Mas maka-BBM nga lang ako kaysa maka-Ping. Chill naman ako sa'yo. Actually, ko yung second choice ko. Unfortunately lang, ayun, BBM lang talaga ako, sir. Sorry. Pero, in all honesty, Senator Lacson, hindi benta sa akin yung idea na pag-uubusan ka ng effort na i-black propaganda ng mga maka-BBM kasi hindi ka man lang number 3. Hindi sulit yung resources. Kung magkakaroon lang din ng black propaganda laban sa isang tao, malamang yung number 2 yun o number 3. Number 5 ka, sir. Balik tayo na sa numbers. Di ba, sir, medyo may pagka-undisputed number 5 ka, sir. Pati ko iba black propaganda. Ang kailangan black propaganda siguro rito, si Isko o si Lenny, pero hindi ikaw. Now, going back, real talk lang, sir. Chill naman ako. Love ko si Senator Tito Soto. Medyo feeling ko nagtampo sa akin dahil hindi ko siya sinuporta. Kaya lang, sir, Duterte talaga ako. So, Duterte, makainday po talaga ako Alam niyo yun. Sorry. Alright, so, hindi naman po sa binabastos kita, sir. Senator, Tito SP, Senate President. Mas love ko lang po talaga. Love naman kita, Tito Soto. Mas love ko lang po talaga si Inday. Ayan, Alright, moving on. So, kung sakali na umatras si Lenny, si Manny, at saka si Ping, doon medyo mas may chance si Isko. Bakit? Kasi yung Duterte recall at saka yung Duterte Ping na ito yung mga medya-medya na hindi masyado feel si Bongbong. Dahil kung feel mo si Bongbong, nagbongbong ka na ngayon. So, ibig sabihin, there's a pretty good chance na yung boto ni Lenny na yellow, syempre, pupunta, hindi kay BBM, dahil nga antithesis ni BBM si Lenny, pupunta kay Isko. Tapos, yung kay Manny naman, na yellow at saka Duterte, nasa malamang, siguro may kapirasong Duterte recall na lilipat kay BBM, pero hindi siguro ganun kadami. Pero let's assume na lang, pagbigyan natin si Isko. Insert connection, pupunta siya kay Isko. Pati si Ping, insert connection, pupunta kay Isko. Okay? Yun yung pinakamalaki nilang chance. But then, we go back to the basic question. Basic, numbers. Ano ba yung LIMP? Yung Lenny, Isko, Manny Pacquiao, Ping. Hindi pa rin sapat para itumba si BBM sa halalan. 36, 46, 47, 43, 31. Samantalang 50 plus si BBM all through sa lahat ng 5 survey. So, kung ako yung magiging, ito babalik tayo. Nasaan ba yun? Yung mind map ko. Ayan yan. Di ba sinabi ko na pinakamalaking chance si Isko? Huwag na natin pag-usapan si Manny at saka si Ping dahil mas malabo yun.
Mas malabo po talaga. Kasi lang tayo ng oras pag, pag ang ating i-discuss ay si Manny na lang ang matitira or si Ping na lang ang natitira. Naku, hindi ko po talaga nakikita magaganap yun, guys. So, isko na lang. Ngayon, let's assume yung parang alternate universe, parang Doctor Strange and the Multiverse of Kemerut. Kumari, ito yung numbers, tapos yung limp, ito, paste values only, tapos yung BBM minus limp, paste values only. Double check lang natin kung tama yung pagkaka-paste natin. Sum, opposition, undecided. Tama. Alright, scroll up natin. So ngayon, kunwari, mag-tag team yung lahat ng opposition. No, mag-tag team yung parang bakas-bakas na silang lahat. Lumilitaw na yung limp, ito, lagyan natin limp. Sorry. Limp 36, 36, 47, 43, 31. Na? Tapos yung undecided, 47365. Now, let's assume even further, pagbigyan pa natin, etong si Isko. No? Sabihin natin, ang imbis na limp and undecided, ang gawin pa natin guys dyan, insert one row below, ang gawin pa natin dito guys ay tanggalin na natin undecided, ilagay natin sa limp plus u, undecided, equal sum, dalawa na to, 40 yan. Now, ganoon na natin, ihinawa lang natin yung formula. Tapos, gawin natin BBM minus limp minus u. So, ibig sabihin lahat ng hindi BBM equals ito minus ito. So, may 20 pa sa pulse. Alright. Ngayon, makikita ninyo, meron silang chance apparently. May chance sila apparently sa at least as far as SWS, pero medyo tagilid na sila as it is. Kasi guys, kung 5 yung survey, tapos may isa lang na mukhang outlier yung SWS, pero sige na. So 0. Heto, yung best case scenario para kay Isko, yung tipong umatras yung tatlo, lahat pumunta sa kanya, pati yung mga undecided, pupunta rin sa kanya. So 50-50 sila ni BBM, striking distance sila sa SWS. Ngayon, eto na. Second choice presidential candidate. Asan ba yun? Ang latest ko na nakita ay balita ng Second Choice Pulse Asia. Lagyan natin nga. Ginugoogle ko lang ngayon. Tools anytime past month. Interestingly, hindi lumalabas yung detalye ng second choice na lately, but dun sa Pulse Asia na second choice, lumilitaw po dito sa drama na sabi daw sa second choice preference, ang doon po sa December data. Lagyan natin December data. Si Isko ang second choice. Isko, second choice ay ano ba to? Ang baboy namang mag-report ng Rappler. Nasaan ba yung dali lang. Pulse Asia second choice. Ang baboy mag-report ng Rappler. Ang baboy kasi kinakalamay nila yung number, hindi nila ipakita yung table. Diyos ko, napakadaming drama.